We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Bulkang Taal muling nabalot ng volcanic smog o VOG kaninang umaga. Samantala, klase sa ilang paaralan sa Batangas na naapektuhan ng VOG noong nakaraang linggo, balik normal na. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, ayon sa PHIVOLCS, weak to moderate lamang yung naging pagsingaw ng sulfur dioxide sa Taal Volcano. Kaya naman, karamihan sa mga guro at estudyante ay hindi na naka-face mask sa pagbabalik eskwela nila. Hirap na maaninag ang Bulkang Taal kaninang umaga. Ang gas emission mula sa crater nito humahalo sa hangin sa himpapawid. Sa pinakahuling surveillance ng PHIVOLCS, nananatili sa mahigit 2,300 na tonelada ang ibinugritong sulfur dioxide. Pag titinan mo yung sulfur dioxide nung 23 and 26, halos pareho lang eh. 2,390 noong September 26 at 2,730. Transfer day noong September 23. Magkagayon man, balik in-person classes na sa Bayurbor National High School sa Mataas na Kahoy, Batangas. Walang naaamoy na asupre sa lugar. Dahil humupa na rin yung volcanic smog, so minabuti na rin na nakita na rin ng local government, ng munisipyo na upon the recommendation na rin ng municipal DRRM officer na fit na at safe na bumalik yung mga bata. Ilang beses na nag-half day sa paaralan dahil sa nalalanghap na VOG. May mga nahilo pa sa eskwelahan kamakailan. Kaligtasan daw ng mga estudyante ang prioridad nila. May mga safety protocols kami na in place na kung sakaling ito ang mangyari, ano ang sunod namin gagawin? Pauuwiin ba namin diretso yung bata? Pero yung immediate action talaga namin is to provide face masks doon sa lahat ng bata. Hindi pa rin inaalis ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon ang blue alert status sa rehiyon. Hindi raw ito aalisin hanggat nasa alert level 1 ang Taal. Bantay sarado pa rin sila sa aktibidad ng bulkan at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga local government unit at iba't ibang opisina ng pamahalaan. Ivy, sa update sa atin ng PHIVOLCS ay 6 na araw na raw na magkakasunod na walang naitatalang pagyanig doon sa Taal Volcano. Pero hindi raw ito nangangahulugan na magpakakampante tayo. Dapat pa rin daw maging alerto yung publiko sa anumang aktibidad ng Bulkang Taal. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Taas-babang presyo ng mga isda nararanasan sa ilang pamilihan sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mahigit 30 taon na raw sa pagtitinda ng isda at iba pang lamang dagat ang 63 anyos na si Aling Heidi. Kaya sanay na raw siya sa pabago-bagong presyo ng mga isinusupply na isda at lamang dagat sa kanya mula sa iba't ibang lugar gaya ng Mindoro at Iloilo. Pero ngayong buwan bagamat mababa ang presyo ng mga lamang dagat na ibinebenta niya, laking pagtataka niya raw kung bakit matumal pa rin ang benta. Tingin niya, posibleng epekto raw ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante at ang sama ng panahong naranasan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Noon sumapit po yung last week ng August hanggang ngayong September. Hanggang ngayon napakasobrang tumal. Kung wala kang suki ngayon, wala kang benta eh. Pero wala raw siyang magagawa ngayon kundi magtiis. Konti lang yung kukuhanin namin paninda, depende lang sa yung sapat lang sa
sa maghapon na pagbibili. Kasi kung kukuha kami ng maraming tapos yang iiladuhan namin, tapos bukas wala uli. So, ang tendency magagasusan lang kami sa yelo. Ang experience ko dyan, sa mga last week pa po ng October, magre-resume na uli yung magandang bentahan. Hanggang January na po yan. Malakas-lakas na po yan. Ang isdang tingin at ilang lamang dagat gaya ng pugita, tahong at suso, mabibili na lamang sa 50 hanggang 200 pesos per kilo. Samantala, tumaas naman ng 50 hanggang 60 pesos per kilo ang galunggong at tulingan. Epekto raw ito ng mataas na supply at mababang demand sa pamilihan ayon sa administrator ng Batangas City New Market. Depende yan. Depende yan sa dating, depende sa ganda. Pagka nanggagaling tayo sa habagat, so walang isda, walang mahuli. Ang ating mga manininda ay sila ay nagtitinda ng frozen. Pero yun naman ay magandang klase rin. Talagang napakahina rin ng bilihan. Ang ilang mamimili hindi na raw bumibili ng maramihan. Titipid, bumaba mga bilihin para may matirang pera. Ang laki ng itinaas. Doon sa ibang bagay ay tipid para magkasya ang budget. Sana'y bumaba naman at nang makasurvive. Umaasa ang mga tindera na makakabawi sila pagdating ng Disyembre kung saan aasahan ang mataas na demand sa mga pamilihan. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 2 katao sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Santo Tomas City, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sugatan ang babaeng kinilala na si Imelda Quiachon, residente ng Barangay San Juan, Santo Tomas City sa karambola ng 3 sasakyan sa kahabaan ng Barangay San Felix na sakop ng nasabing lungsod. Ayon sa pulisya, pabalik sana si Quiachon sa kanilang bahay at nag-U-turn sa bahagi ng Maharlika Highway nang bigla na lamang umano siyang sinalpok ng paparating na jeep. Sugatan din ang isang sakay ng jeep na kinilalang si Marvin Umali, 27 anyos, isang helper at residente ng San Pablo City, Laguna. Dahan-dahan po siyang nag-U-turn po sa opposite lane niya, ngunit hindi po niya inaasahan na may parating po pala na isang jeepney. Although nasa right lane naman po yung jeepney, ay nagkaroon pa rin po ng collision. Yung pong jeepney, nagkaroon na po ng pagwiwigil at nabangga naman po niya yung isang bus. Medyo mabilis po yung takbo ng jeepney. Sa CCTV footage na ibinigay ng Santo Tomas City Police sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, bahagyang makikita ang dahan-dahang pagkaliwa ng SUV papunta sa gitnang bahagi ng kalsada. Pagdating sa kabilang linya ng kalsada, saktong dumating ang jeep na minamaneho ni John Carlo de las Alas, 27 anyos at residente rin ng San Pablo City, Laguna. Sumalpok ang jeep sa SUV at nagdire-diretso hanggang sa nabangga naman ito ang kasalubong na bus. Sa lakas ng impact, umikot pa ang SUV sa gitna ng kalsada hanggang sa sumalpok sa isang gate ng bahay. Nagtamo ng ilang mga gasgas at sugat sa katawan ang driver ng SUV, pati na rin ang isa pang lalaking sakay ng jeep. Agad silang dinala sa pagamutan upang malapatan ng paunang lunas. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang mga driver ng mga sangkot na sasakyan. Agad ding inalis sa kalsada ang mga sasakyan upang hindi na magdulot pa ng aksidente at pagbigat sa daloy ng trapiko. Paalalang muli ng pulisya sa mga motorista, magkaroon po tayo ng pag-iingat sa ating pagmamaneho. Pinag-iingat po namin ang mga tao, magkaroon po tayo ng bigayan kung sakasakali pong mayroong mga sakyan na mabibilis at sana ay sumunod din po tayo sa batas trapiko. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima at driver ng mga sasakyan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nasa 6 na talampakang Philippine Cobra nasagip sa bakuran ng isang residente sa Katanawan, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Gamitan man ng snake clamp, hindi naging madali ang paghuli sa Philippine Cobra na nakita sa bakuran ng isang bahay sa Barangay Pakabit, Katanawan, Quezon. Takot ang idinulot niyan sa mga residente na matay pang isang aso matapos umanong matuklaw ng Philippine Spitting Cobra. Ligtas itong na-rescue ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Katanawan ng DENR. Katuwang nila ang Menro at MDRRMO. Ang possible sir nun, pwede makadisgrasya pa rin siya ng ibang tao. Kasi nandun din siya na maghanap, ikot din siya dun sa area na yun, hindi din siya lalayo. May habang 6 na talampakan ang babaeng Philippine Cobra. Posible raw itong naghahanap ng pagkain kaya napadpad sa bakuran. Kalang area ay malapit sa may ilog. Then nagkaroon sila ng medyo parang malamig-lamig. Then siguro napapunta siya dun sa may malapit dun sa bakod na niya. Then hindi na siya balis.
Nabibilang na raw sa mga threatened species ang Philippine cobra. Kakaunti na lang daw ang populasyon nila kaya't hindi raw dapat ito pinapatay basta-basta. Dinala na rin agad sa rescue center sa Kalawan, Laguna ang Philippine cobra. Paalala ng mga otoridad, paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act of 2001 ang paglalaro, pagtatago at pananakit sa mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isang rare outbreak sa India na kung tawagin ay Nipah virus ang kinokontrol ngayon ng mga otoridad upang hindi na kumalat pa. 2 na ang napaulat na nasawi sa nasabing bansa. Ang Nipah virus ay isang zoonotic virus na kadalasang nakukuha mula sa mga paniki at iba pang mga hayop. Ang mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, matinding pagkahilo, pananakit ng kasukasuan, pagsusuka, pag-ubo at panghihina ng katawan. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso nito sa bansa ayon sa Department of Health. Pero may kumpirmadong kaso na silang naitala noong taong 2014. Nakukuha ang virus sa direct contact mula sa mga infected na mga hayop at sa body fluids ng mga ito, kontaminadong pagkain o prutas at human-to-human infection. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 400,000 pesos na halaga ng umano'y smuggled na Indian buffalo meat nakumpiska sa Dasmariñas City, Cavite. Mga nakumpiskang karne plano umanong ibenta sa palengke na mahigpit na ipinagbabawal. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Kahon-kahong mga umano'y illegal at smuggled na karne ang naharang ng Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture sa Dasmariñas City sa Cavite. Laman ng delivery truck ang mahigit sa 1,700 na kilo ng Indian buffalo meat na sinasabing ibebenta pa sana sa palengke sa mas murang halaga. Bunga raw yan ang masusing monitoring ng DA pati na ng National Meat Inspection Service o NMIS. So dapat andoon lang siya sa planta. Nilalabas nila ng planta apparently and dinadala sa wet market. Yan po ang bawal. So don't get technical smuggling na yan. Mahigit sa 445,000 pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang karne na madalas inihahalo sa paggawa ng corned beef. Ayon sa mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal na ipuslit mula sa cold storage facility ang mga karneng hindi dapat na ibebenta sa palengke. Paglabag daw ito sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act. Yung handling kasi, nilabas ng planta yan. So, alam ba na natin na yung mga truck na nagdala niyan, sumusunod doon sa talagang temperature, that's minus 18 degrees Celsius, na pag-transport para pagdating sa palengke, kung ibibenta man nila, safe pa. Inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na may-ari ng mga nasabat na karne. Patuloy ang investigasyon. Babala ng mga otoridad, pwedeng matanggalan ng permit ang kumpanyang nagsasagawa ng iligal na kalakarang ito. Ibinao na rin sa lupa ng NMIS ang mga nakumpiskang karne. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tanker truck na naglalaman ng coconut oil na sunog sa South Luzon Expressway. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagdulot ng bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko ang isang tanker truck na ito na naglalaman ng coconut oil nang masunog habang binabagtas ang bahagi ng South Luzon Expressway pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa salaysay ng driver ng tanker truck sa BFP, biyaheng Calamba City, Laguna sana sila upang i-deliver ang kargang coconut oil nang bigla na lamang umanong napansin ng isang motorista na may apoy na ang ilalim na bahagi ng truck. Kaagad daw bumaba ang driver at pahinante nito at kumuha ng fire extinguisher ngunit hindi ito naging sapat hanggang
hanggang sa lumaki ang apoy. Nung wala na silang magamit, in-insure din nila yung kanilang safety, gumilid na lang sila. Maya-maya dumating din naman yung kasunod nilang isa pang tanker na magdi-deliver din. May tinawagan ito na kakilala daw na par volunteer, yun nga lang dito sa Maynila na daw yun. Ang na-receive kasi naming tawag ay galing pa sa command center ng Santo Tomas City. Nakarating umano ang bumbero pasado 6:00 na ng umaga dahil na rin daw sa mabigat ng daloy ng trapiko. Agad naman umanong naapula ang apoy. Ligtas at wala ring naitalang nasugatan sa insidente ayon sa BFP. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa posibleng pinagmula ng sunog. Naitabi na rin ng Highway Patrol Group ang naturang tanker truck at pansamantalang nasa impounding area. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver, pahinante at may-ari ng tanker truck para sa kanilang pahayag. Paulit-ulit namang paalala ng otoridad sa mga motorista. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin yung mga kalagayan ng ating mga sasakyan. Hindi kasi natin alam kung kailan darating yung sakuna. Kagaya nito, hindi natin alam kung kailan yung naging huling maintenance. So, possible na magkameron ng mga ganong sakuna in case na tumatahak tayo ng pangmalayuan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng hindi pa pinapangalanang magsasaka matapos magkarambola ang minamaneho nitong hauler na may lamang kopra at 2 pang sasakyan sa bahagi ng Maharlika Highway sa crossing ng Barangay Dagit at Barangay Tamisan sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Nakuhanan pa ng netizen na si Rosemary Canabal ang insidente. Makikita sa kuha niyang video ang nakahandusay na driver ng hauler at ang tumilapong kopra habang humambalang naman ang 3 sasakyan sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, nasa maayos ng kalagayan ang driver ng hauler habang wala namang tinamong pinsala ang mga driver ng 2 kotse. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, September 29, sa pagitan ng 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario, San Juan at Taysan, Batangas. Bunsod ng paglilipat ng bahagi ng load ng nasirang transformer ng San Carlos Substation sa kalapit na substation. Muling nagwagi ang LPU Pirates sa naging harapan nila kahapon kontra sa 3-time defending champion na Letran Knights. Nagtapos ang laro sa score na 70-69. Ilang crucial baskets naman ang ibinigay ni John Barba para sa LPU Pirates at nagbigay din sa koponan ng 1 lamang kontra sa Letran Knights sa huling ilang segundo ng laro. Si big man Sean Umali ang itinanghal bilang player of the game na may 15 points para sa kanyang koponan. Ito na ang ikalawang pagkatalo ng 3-time defending champion na Letran Knights laban sa LPU Pirates ngayong season at nananatili pa ring walang panalo. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugat sa kaliwang kamay ang tinamo ng 30 anyos na lalaki, tubong Ilocos Norte at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Banjo East, Tanawan City, Batangas, matapos umanong makuryente habang nasa loob ng banyo ng selda. Ayon sa pulisya, naaresto ang suspect Linggo ng madaling araw dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang anak-anakan. Nakatakta dapat na i-inquest ang suspect noong Lunes nang mangyari ang insidente. Nakalabas na sa ospital ang lalaki at mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng pulisya dahil sa insidente. Nagpaalam na sa jailer na naihi daw siya
Bigla lang naka-release yung jailer namin ng parang tubig na ng aray, gano'n, aray. So, pinuntahan agad ng jailer, ay nga nakabulanta siya, nakahiga sa floor. Yung wire na ang hawak niya. Dapat kasi may intended for valve doon na, na hindi naman nakasaksak. Tapos sa naksak niya, doon siya nakuryente. Mga kapuso, nalusaw na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may isang LPA na nagbabadyang pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Huli itong namataan sa layong 1,850 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Pero patuloy na umaabot ang trough nito sa ilang bahagi ng bansa. Umiiral din ang habagat at posible rin ang thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng matitinding ulan sa Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque at Quezon, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ang ilang lugar sa natitirang bahagi ng bansa, gaya ng Visayas at Mindanao, posible ring ulanin kaya patuloy na maging alerto. Produksyon ng mga kandila sa ilang pagawaan sa Lipas City, Batangas, unti-unti nang tumataas mahigit isang buwan bago ang undas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Ilang araw bago matapos ang buwan ng Setyembre, puspusa na ang paggagawa ng ilang mga residente ng mga panindang kandila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipas City para sa nalalapit na undas. Ang ilan daw kasi nilang resellers at suki maaga nang nagpa-reserve at kumukuha ng orders kaya hindi na magkanda-mayaw ang nasa 16 na tauhan ng paggawaan ng kandilang ito sa Lipas City. Ayon kay Cheryl, isa sa mga namamahala sa paggawaan ng kandila, umaabot sa mahigit 100,000 piraso ng kandila ang nagagawa nila tuwing nalalapit na ang buwan ng Nobyembre. Busy na po, ma'am. Lalo na po ngayong October na dadating. Wala namang kaming pahingahan talaga. Pero hindi naman po yung lagi. Basta may nadaan na halimbawa ay ngayong araw, yun nga po ma'am, 500 pieces na jumbo. Yun lang ma'am, hindi naman po yung lagi. Ito na raw kasi ang pinakahihintay nilang buwan kung saan marami ang orders. Bukod kasi sa maraming kita, nakatutulong din sila sa iba pang mga kapitbahay at kaanak gaya ng 73 anyos na si Mang Minandro. Dati raw siyang pintor ngunit dahil sa edad, hindi nakakayanin pa ang ganoong trabaho kaya malaking tulong para sa kanya nang makapasok sa pagawaan ng kandila. Hindi na ako tatanggapin sa mga construction. May edad na ho. Senior na ho ako. Ay malaki ho. Naiipo naman ho. Mga apo ko, binibigyan ko pangkain. Ako nagpapasalamat ho sa Panginoon, unang-una sa Panginoon, sa akin pong manager, sa lahat ng kasama ko dito sa trabaho. Dahil po, ako'y napapasok dito. Miski ako'y may edad na. Sa ngayon, nananatiling matatag ang presyo ng mga kandila na mabibili sa merkado. Mula sa 14 pesos kada pirasong hugis cup na kandila hanggang sa 110 na kandilang nasa loob ng bote. Kaya ang 40 anyos na si Alma na reseller ng kandila, maaga nang nagpa-reserve at umorder para raw hindi na sumabay pa sa karamihan. Maganda po kasi yung gawa nila compare sa iba. Nagugustuhan din ng mga customer namin. Bumabalik-balik din sila sa pag-order sa amin. The same pa rin po ang bigay nila sa akin eh. Katulad pa rin ng last year na binigay nila sa akin. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga bilihin lalo na sa presyo ng kandila ngayong nalalapit na undas. Yung last monitoring namin yesterday for candles, wala pang nababagong presyo compared sa previous. Pero continuous ang monitoring niya ng DTI hanggang before November 1. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 1,000 mga residente sa Pila, Laguna ang matyagang nagtungo sa Pila Gymnasium para sa payout na kanilang tig 3,000 piso na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sila ang mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Tig 3,000 piso rin ang natanggap ng 2,000 benepisyaryo mula sa Pagsanhan at Victoria. Sa kabuuan, nasa 9 na milyong piso ang ipinamahagi ng pamahalaan sa 3 nasabing bayan. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, September 29, makakaranas ng 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaka at sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga nabubulok na poste at row clearing ng mga linya.
Ruru Madrid dinumog sa Quiapo habang kinukuhanan ng ilang eksena sa Black Rider. Samantala, Rita Daniela na piling kumanta ng theme song ng Love Before Sunrise. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hindi nag-atubiling nilapitan ng Black Rider star na si Ruru Madrid ang mga nais makipag-selfie sa kanya sa Quiapo, Manila habang kinukuhanan doon ang isa sa eksena sa upcoming action series. Binuhat pa nito ang isang bata saka sila nagpa-picture. Dinumog rin siya ng isa pang grupo ng mga nais pang magpa-picture habang paalis na ito sa set na pinagbigyan naman niya. Si Rita Daniela naman ang napiling kumanta ng theme song ng Love Before Sunrise na pinagbibidahan ni Dennis Trillo at Bea Alonzo na napapanood gabi-gabi. Ayon kay Rita, nakatulong raw ang pagiging artista nito para mas ma-interpret niya ang lyrics ng kanta. Tunghayan ng Love Before Sunrise, Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Maging Sino Ka Man. Samantala sa Maging Sino Ka Man, idadaan sa maboting usapan ni Dino at Carding ang kanilang mga isyu. Tuluyan na kayang mahulog ang loob ni Monique kay Carding. Ang mga eksena sa Maging Sino Ka Man huwag palampasin pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, narito na ang mga nanalo sa Week 1 to 4 ng Bigay Premyo Panalo Season 7. Mag-uwi sila ng tig 100,000 pesos na pang-negosyo cash package. Sa mga hindi pa pinalad at sa mga nais ding manalo, maaari pang magpadala ng inyong entries hanggang October 13, 2023. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng cash prizes at house and lot sa Grand Draw. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts at scam text. Maaaring bisitahin ang facebook.com/GMApromos at promos.gmanetwork.com/GMApromos para sa iba pang mga detalye at announcements. Mga kapuso, ngayong araw nga po ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng sama ng panahon dulot ng habagat at localized thunderstorms. Kaya kahit mainit sa umaga, maging handa po at maging alerto, magdala pa rin po ng pananggalang sa init o ulan para iwas sakit po tayo. At mga kapuso, bagaman nalusaw na yung LPA na binabantayan, may isang bagong LPA na nagbabadya namang pumasok sa PAR at inaasahang maging bagyo. Kaya maging alerto po at maging handa mga kapuso. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 88 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.